Hello everyone and welcome back to my channel. Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating topic ko sa ngayon at ang ating pag-uusapan ay patungkol dito kay Congressman Toby Tiangco na siyang tumayong campaign manager ng Alyansa. So sa naging panayam sa kanya o pagkaka-interview sa kanya ay yung mga kasagutan niya ay medyo dismalingado. Kaya eto, atin mo nang panoorin at pakinggan yung kanyang mga kasagutan. First guest this afternoon, we have Alyansa ng para sa Bagong Pilipinas campaign manager na botas Congressman Toby Tiangco. Good afternoon, Congressman Tiangco. Yes, good afternoon. Thank you for joining Hi, us. Congressman. Yes, Congratulations, ha? Nakabawi na ba kayo tulog? Hindi pa masyado. Nagbabawi pa lang. Dami pang trabahong yun. Well, it's double-sided, no? It's both congratulations for winning your Siya, re-election. personal Oo, congratulations. And also commiserations sa outcome ng Alyansa. Alyansa slate. So, let's start with that. Ano po yung assessment nyo? What happened? What went wrong there? And what you think you could have done differently? Okay, number one, syempre, this is the reason why I've been avoiding interviews during the campaign. Now, if you notice, I never granted interviews during the campaign because there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. At isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because yung October surveys namin, siyam na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, apat na lang. So just because of the impeachment, apat na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Why would we spend time there, no? And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. Sir, clarify ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay? Last day of session. June 2 pa magpaadidinggin ng Senado yan. Magiging issue yan sa eleksyon. So, kaya hindi ako pumirma. Tinuloy nila. O yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sa Hague. No? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyayari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, in-impeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are... Okay, hanggang dun lang muna ako ang ating kinuha kasi medyo mahaba yung pagkaka-interview sa kanya. I mean, yung mga dami ng katanungan sa kanya. Pero unahin muna natin itong kasagutan niya, isa sa kasagutan niya, na ang dahilan daw na naging resulta nitong kanilang alyansa, bagamat may pumasok naman, ang sinisisi niya yung pagkaka-impeach daw kay Sara.
Yun daw yung naging dahilan kaya ilan lang yung pumasok o nanalo sa alyansa. Sa nakikita ko mukhang ang ginagawa nito or ang idinadahilan na lang nito ni Toby Tiangco, ang pinapalabas niya, kumbaga, hindi sa kanya yung naging problema. At kumbaga, sa sinasabi niyang ang naging dahilan ay ang impeachment ni Sara, ang naging ano niyan, siniraan mo pa yung kapwa mo kongresista na nagpahiring at pag-iimbestiga dito kay BP Sara. So, ibig sabihin, sinisisi mo pa sila na kung bakit nagsagawa sila ng hearing at na maimbestigahan itong mga confidential fund ni Sara. So parang ganoon Parang ganoon yung gusto mong palabasin na mali yung pagsampa ng impeachment kay Sara at saka isa pa yun ang naging dahilan kaya ang naging resulta ng alyansa ay ilan lang yung mga nakapasok. Malayo yung analysis nitong si Tiangco, or gusto lang niyang siguro linisin yung sarili niya, yung stand niya at isinisisi niya sa iba. Unang-una yan, yung sinasabi niyang hindi siya sang-ayon sa pagkaka-impeach kay Sara. Ano pala to? Makasara din kasi parang yun ang ginagawa niyang dahilan na yun daw ang naging sanhi na ang kinalabasan ng alyansa na dahil sa pagkaka-impeach kay Sara humina daw ang alyansa sa Mindanao. At kung titingnan natin ang medyo na anuhan ako medyo kabubuhan din yung sinasabi niya na sa kadahilan ng mahina naman ang alyansa sa Mindanao, binawasan niya yung pagpunta nila dun sa Mindanao para mangampanya. Doon pa lang mukhang mahina ang nito. Kumbaga mahina yung strategy niya. Kasi nga kaya kailangan mong pumunta dun sa lugar na mahina ka para nga maingganyo mo yung iba. Marahil hindi nila nakikita ang plataforma ng mga kandidato ng alyansa. Kaya ang nasa nila si Sara o yung mga kaalyado ni Sara, kasi si Sara taga Mindanao. Dapat ikaw na katulad nga, campaign manager ka kumbaga nalaman mo lang o may nakapagsabi lang sa'yo na malakas yung grupo ni Sara sa Mindanao, hindi ka na pumunta.
Kaya naman pala, ganyan pala yung strategy mo, mukhang ano ka, mukhang, mukhang ano yung strategy mo, mahina. Kasi, nalaman mo lang o nabalitaan mo lang na malakas yung kalaban nyo sa bandang Mindanao o nag-ano ka na, kumbaga sa ano umatras ka na kumbaga kasi nga alam mo na malakas. Yun nga ang kailangan yun ang puntahan mo, yung mga lugar na kung saan ay mahina yung dating mahina ang dating sa mga tao doon ang grupo nyo na alyansa. Dapat doon ang pinuntahan mo lalo kasi doon kayo mahina. Kaya kayo mahina siguro doon dahil hindi pa naririnig ng mga tao doon kung ano talaga yung plataforma ng alyansa o kung ano ba talaga ang ang mga katauhan ng taga-alyansa. Wala kumbaga, nandun ka pa lang sa kasagsagan ng laban ay umaatras ka na. Tapos sisisihin mo ngayon dahil sa impeachment. Ang sinisisi mo, naninisi ka ng iba. Hindi mo sinisisi yung sarili mo dahil yung strategy mo mukhang mahina. Diyan pa lang sa sinabi mong yan nakakitaan na kita na mahina yung strategy mo. Kaya pala yan yung naging resulta. Sinisisi mo yung sa pagkaka-impeach ni Sara. Hindi Ikaw na campaign manager, dapat merong plano na matibay na plano, matibay na strategy o magandang strategy. Yung sinasabi mong nabalitaan mo lang na malakas yung grupo ng Duterte, wala na. Hindi ka na pumunta. Hindi na kayo pumunta dun sa Mindanao o pumunta man kayo, mga ilang lugar lang. Parang gano'n yung ng tema ng sinasabi mo. O marahil siguro, baka Duterte ka. Kaya ayaw mong salingin yung baluarte ng Duterte. Yun ang nakikita sa'yo, Toby Tiangco. Tapos ngayon, sinisisi mo pa yung kapwa mo kongresista dyan sa Kamara na nag-file ng impeachment kay Sara. Anong dahilan at ayaw mong ituloy yung impeachment? May nakita silang may nakita silang mali kung saan ginamit yung confidential fund ni Sara. Bakit mo pipigilan? Ano ka pala malamang ano ka lang sa alyansa pero ang totoong saloobin mo ay sa Duterte ka. Yan yung yun yung lumalabas mismo nakikita ko sa iyo. Bagamat hindi naman ako ganung political analysis pero sa pangsarili ko lang analisa gano'n na nga yun. Binubuhat mo lang yung sarili mo at ang ginagawang pang dahilan ay yung pagkaka-aresto rin ni Duterte. Kumbaga, ang sinasabi mo para bang sinadya
yung pagkaka-impeachment kay Sara, tapos yung pagkaka-aresto kay Duterte. Parang ganun yung suma total ng sinasabi mo eh. Tapos yun ang sinasabi mong dahilan. Hindi mo man lang nilawakan yung yung pagkukunan mo ng dahilan. Hindi ba pwede dahil sa nagkalat na fake news? Kasi ang pinalabas kasi, yung pagkaka-aresto kay Digong, ang pinalabas, kinidnap daw. Kinidnap. Yun ang pinalabas na naging kadahilanan na pinaniwalaan naman ng mga kababayan natin. Iba yung sinasabi mo eh. Ang sinasabi mo para bang sinadya yung pagkaka-aresto kay Digong. Inaaresto siya dahil sa kasalanan niya at saka yung pagkaka-aresto sa kanya ay dahil sa may isang pang kaso laban sa kanya sa ICC. Para bang ang sinasabi mo, Toby Tiangco, kumbaga, parang sinadya na inimpeach si Sara at sinadya na pinaaresto to si Digong. Yun ang gusto mong palabasin eh. Pero ang katotohanan nun, na-impeach si Sara dahil sa mga maanumalya na ginawa niya doon sa kanyang confidential fund. At si Digong naman ay naaresto dahil matagal na rin isampa yung reklamo sa ICC sa crimes against humanity laban sa kanya. At tapos ang huhugutan mo ng ikakatwiran mo yun ang dahilan. Maling-mali ka naman dun. Toby Tiangco, nakakakitaan ka ng ng tunay na intention mo eh. Actually, baka nag-join ka lang sa alyansa para yan nga manalo ka sa pagkaka-re-electionismo. Dahil nga alyansa eh. Ngayon nga, tumayo ka pang campaign manager, pero ang nangyari sarili mo lang ngayon ang pinapalabas mo na malinis ka, parang ganun eh. But anyway, yun lang yung masasabi natin dito kay Congressman Toby Tiangco. Hindi ko namang masyadong kilala to, ngayon ko lang narinig ng pangalan nito eh. Siya pala yung campaign manager ng Alyansa at ito na nga yung naging mga katwiran niya doon sa pagkaka-interview sa kanya. At yun, hanggang dito na lang ako at sana huwag niyong kalilimutang mag-subscribe, mag-like and share at mag-comment na rin kayo sa comment section. Alright? Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.